Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, ano ba yun? All the details po is nasa description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Devil. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakin nyo ang iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, para magkaroon kayo ng awareness, change of decision, or maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa'yo. Anak, gumin. Okay. Okay. Cancer. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na naiisip, no? Or mga iniisip na gusto mo ng clarity or nahandun yung point, may mga bagay o hinihintay ka na isang sitwasyon sa buhay mo na you want to progress or may mga gusto kang aksyonan or nahandun yung situation na nai-inspired ka in some aspect of your life o nahandoon din yung point na nagkakaroon ka ng idea sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. So, kumbaga may mga iniisip. But nahandun yung point na still there's a blockage in that situation, ano, sa nakikita ko dito. Pwedeng na-trap pa yung sitwasyon na yun or pwedeng nagkakaroon pa ng blockage, ganyan, nahandoon sa point na yun. May mga bagay ka kasi na gusto mong ma-achieve din. Kumbaga, handun yung victory and success, may mga ganun kang naisip na handun din yung pagdi-daydream o pagpapantasizing in some aspect of your life. May mga sitwasyon na nalilito ka or na nagkakaroon ka ng mga negative thought o nakapag-isip ka ng mga negative thought or nahandun talaga yung point na you're feeling stuck, you're feeling bored, or nagkakaroon ka ng mga dissatisfactions in life. Pwedeng nahandun din yung point na may mga hinihintay ka talaga o may mga hinihintay ka na sign. Meron ka mga bagay na kinikimkim, which come to yourself, na nakapagbibigay rin sa'yo ng depression or feeling emotions or nahandun yun, nagkakaroon ng mga kalungkutan sa iba sa inyo or sa iba is confusion lang talaga, no? Or pwede rin sa iba is feeling hopeless in that situation. Na dun yung sitwasyon na siguro sa iba dito di sa pangarap sa buhay, pwedeng ganon. Mga dreams come true. Na dun pa rin yung point na iniisip mo siguro na sana maayos na, sana makamit na, sana ganito, sana ganyan, sa ganun. Andito rin yung sitwasyon mo, so nakita ko dito na may mga aayusin o may mga magkakaroon ng mga pagsasaayos. No, hindi ko alam kung ano yung aayusin o ipagsasaayos sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwede mga papers, documents, o may mga isasaayos ka talaga. May mga pagbabago o i-renew. There's a renewal sa iba. Sa iba naman sa inyo is may magtatapos sa buhay mo. There's an ending situation. Magkakaroon ng mga transformation or nahandoon yung mga unexpected change sa iba. Sa iba is moving on eh. Hindi ko alam in what yung moving on. Pwedeng may mga i-move on ka, may mga uumpisahan ka, at pwede rin sa iba eh, may paglipat. Ganyan. Depende rin yung paglipat. Kung anong lipat yan. Trabaho, lugar, place, tirahan, or school, or kung ano man yan, no? May paglipat o pagbabago lang talaga. Andito rin yung sitwasyon na yes, there's an offering. Ako na nakikita sa iyo, na doon din may mga happy gathering situation, ako na nakikita sa iyo, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, ganyan. Malaki man o maliit yan, may mga joy situation, and may mga isa-celebrate, also celebration, meron din, cooperation, celebration, or nahandin yung may mga tao, or may ikaw or siya, sila, kung ilan man yan, may mga tao na magbigay ng love and support sa iyo. Sa balikat lang siya kaso nilapitan siya nung isa kong anak. Napa-jump ka anak, ang gumin na, sa lewalo ka na. Ang nakikita ko rin dito is mayroon ako nakikita na
dalawa, tatlo, or 5 tao. Hindi ko alam kung sino yung tao na yon, pero nandun nakikita ko na may mga pag-uusap na magaganap o mangyayari. Pwede magkakaroon ng mga union, pag-uusap, may mga pag-uusapan, ganyan. O mga pagkakasunduan na handun sa point na yun, ano. Related siya sa the valuable things. Pwedeng related sa pera o valuable things, or pwedeng trabaho, pwedeng ganun. O basta ano siya, mahalaga. Merong isang malaki or mahalaga o importanteng sitwasyon sa buhay mo na nakita ko na ito is isa sa makapagpapabago ng buhay mo. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung saan yun eh. But you need to trust your intuition. Kasi iba-iba kayo. Pwedeng sa mga pwede kasi yun na iba is opportunities. Diba? Yan. Pwede may mga darating na opportunities na sa buhay mo. Kaya yun yung siguro pwedeng pagbabalik na iyong confidence o basta magbabago daw yung buhay mo. Parang siguro ganun. 6, 14, 28, 29, and 33. Sagittarius, Libra, Cancer, and Gemini. Okay. May mga bagay o worrying situation o nandun ka sa point talaga na may mga ini-imagine, ano, yung iba. You're imagining something into your life na may mga bagay ka na dinidesire o nandun yung point na gusto mo actionan sa nakikita ko sa'yo dito. Nandun din yung point na nasabi kasi dito nasa sa'yo yung susi eh. No? Kung ano may mga bagay na ini-imagine mo o yung gusto yung dinidesire mo, it depends sa iba sa inyo, sa inyong action and sa inyong paninindigan. But nasa sa iyo yung susi. Ibig sabihin, if nasa sa iyo yung susi, the answer, the solution, yung fulfillment, at yung destiny, at yung mga pagbabago is nasa iyo. Kasi sabi nga dito is, nasa iyo yung mga pagbabago ng buhay mo. Depende kung saan mo gagamitin yung susi mo. Diba? Iba sa inyo nagtataro reader. Yun na nakita ko. Lalo na ako, ikaw nagtataro reader ka, diba? Mag-focus ka lang kasi may mga mag-a-unlock sa iyo eh, no? Unlocking idea, unlocking pursuing, ganyan. Pag-aaralan, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. And also, sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki at sa isang babae. Kasi we have the girl and the boy. Ang nakikita ko rin dito is magkakaroon, merong higit pa sa hinihiling mo is darating. Ano kaya yun, ate? Hindi ko rin alam. Iba-iba kasi kayo. Pwedeng yung sinasabi ko sa inyo na mga mag-a-unlock, diba, magbubukas na pintuan para sa iyo. And you will be success. Mga ganun sitwasyon. Maybe in your idea, or maybe there is someone here na lalaki or babae man siya. Pwede may mga i-offer sa sayo for a success. Pwedeng ganun. Depende. Iba-iba kayo. Yun, pero higit pa sa hiling mo is darating. Pwede sa trabaho mo, pwede sa relasyon mo, pwede sa magulang, kapatid, interior ko, pwede kung saan yan, kung kanino. Pwede may ipapadala si Lord o si Universe sa isang tao para ibigay sa iyo yung kahilingan na yun, di ba? Mga ganung sitwasyon. And then sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka kasi may tao na nagmamadyan. Someone is wearing a mask. Or pwedeng ikaw rin ito. Kumbaga doon ka sa point na nagkakaroon ka ng emotional situation pero hindi mo pinapakita sa harapan ng ibang tao na ganun ka. Parang you keeping your feelings, pwedeng nado sa point. Or someone is wearing a mask talaga. No? Sa nakikita ko sa ito, maingat ka lang kasi may mga pangliling lang, nangliling lang, o lilinglangin ka, o hoping hindi ikaw ito. But there's a cheating situation ako na nakikita sa iyo, na handun din yung untrustworthy situation. Mag-ingat lang din kayo when it comes sa mga decision making into your life. Tatandaan mo, wala kang ibang sasisihin kundi sarili mo. Kasi may kamalian akong nakikita sa iyo. Kung sa aspeto ng buhay mo, mag-ingat ka sa mga pwedeng maling action, decision, action, or movement, no? May tao rin na medyo tricky kasi yung situation, no? May tao makasarili. Sana hindi rin ikaw to, no? Nandun yung iba sa inyo is may mga pagkalito, worrying,
may mga doubt, ganyan, may mga unclarity situation, negativity, or kawalan ng katiyakan. Halimbawa, kawalan ng tiyakan. Halimbawa, pupunta ako ng Monday sa mall, pero hindi ko tiyak kung matutuloy ako or hindi. Pwede nga, di ba? Ang babaw nung experience ko para mas maintindihan nyo. Yan, may mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Cancer energy. Ay, andito pala iba sa inyo, ano. Yan, may mga basta lahat ng change of decision na sa iyo to ha, may mga mag-open talaga sa iyo, as in. Kung ano man yan at kung saan man yan, congrats, kasi this is a good card, no? Sa iba sa inyo. Well, hindi naman sa iba, sa lahat sa inyo. Kasi may mga luck, growth, achievement, abundance, or may mga positivity also is coming. Tsaka yung iba sa inyo is may pagtulang. Pwedeng may tao kang tutulungan or may tao na tutulong sa'yo. Or may hihingi ikaw ang hihingi ng tulong or may taong hihingi ng tulong sa'yo. Vice versa, yun mo ha. Energy. Ano ba yun? Parang may mga energy ni Cancer. Ha? Sabay ka na. Energy mo. Energy mo. Okay, energy mo. Ang nakita ko sa'yo, energy mo is parang sinabi ko siya kanina dito. Nagkakaroon ka ng mga, isa yun, negative thought, ganyan. Sa nakikita ko sa dito, may mga bagay actually, more on focus ka naman sa sarili mo, no? Sa nakita ko. Yun nga lang siguro, may mga time, may mga sitwasyon lang nakakapagbigay sa'yo ng frustration. Pwedeng na doon sa point na yun, yung iba sa inyo. Nandun din yung point na maybe you're hiding yung feelings, hinahide mo talaga yung feelings mo sa ibang tao, ganyan. O may mga hindi ka sinasabi, pwedeng na doon sa point na yun. Or yung iba sa inyo is yung energy nakikita ko sa inyo is may mga pagkalito na naiisip. Yun, ang nakikita ko. Or nandun yung point na may mga, kasi it's more on pag-iisip kasi yung nakikita ko sa'yo dito, no? Marami kang iniisip. Actually, may mga bagay na iniisip ka talaga. Yun ang nakikita ko dito sa'yo, ha? Na gusto mong to something end or to achieve na doon sa point. It's more on thinking siya. Pwede na doon point, hindi ko lang alam why, but you are in a situation of you are trapped or you are stuck. Wala ka ba ginagawa? Tinanong din, no? Wala ka ginagawa? Or ba't ka nai-stuck? Dahil sa point na yun. Puro kasi pag-iisipin nakita ko. Basta you need to be very careful lang din sa sarili mo, no? Kasi nandun yung pwedeng na you're feeling emotion in some aspect of your life or baka wala ka lang talaga ginagawa. O pwede rin na doon yung point na may mga bagay ka na inililihim o itinatago or ayaw mo lang muna siguro makipagsalamuha sa iba, pwede na doon sa point na yun. Parating. Uy, ang ganda ng parating sa'yo. Abang ganda ng parating sa'yo. Thank you. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo is there's a new beginning happen into your life. O, di ba? Kahit na handito ka sa emotion mo ngayon, maganda naman yung parating. Yan, may mga new beginning na magaganap o mangyayari sa'yo. Magkakaroon ng mga union, no? Family, friend, or a person who's connected sa'yo. May mga excitement situation ako na nakikita sa'yo. Ang nakikita ko rin sa'yo is there's a new horizon happen into your life. Pero ang daming tao. Hindi ko alam kung bakit maraming tao. Pwedeng nando yung point na you have a travel, malayo o malapit yan. May mga pupuntahan ka na gathering, celebration, ganyan. Creativity, doing something creativity, kung ano man yan. No, may mga victory and success ako na nakikita sa iyo. Also, is there's an offering ako na nakikita sa iyo. Itong tao na to na mag-o-offer sa iyo is kilala mo na siya. As in, kilala mo na siya. Hindi ko alam kung ano yung offer niya sa'yo. Pwedeng tulong, pwedeng kung ano may offer na yon.
And then also is, ang nakikita ko rin sa'yo is yung mga pinag-iisipan mo in the past, yung mga may mga pinag-iisipan ka na pwedeng gumugulo sa isipan mo or pinag-iisipan mo talaga is matatapos na. Hindi ko alam in what way. Yun, ang nakita ko. Sa iba dito siguro nandun yung point na you're starting a new beginning into your life. Nandun din yung point na there's an achievement, there's a fulfillment. Ibig sabihin, may mga finishing situation, ano? May mga accomplishment na magaganap o mangyayari sa'yo. Or nahandun, yung iba sa inyo is magkakaroon na ng harmony and peace. Or handun yung actually sa wholeness situation. Siguro nahandun din yung manifestation and desire na marireceive mo this time. Uy, congrats talaga. Promise. Ang ganda nung ano mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Or pwede rin, ang dami kasing tao, mas ang daming tao. Andito rin yung pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka, Cancer. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon na daw ng clarity in some aspect of your life at babalik daw ang iyong confident. Ang nakikita ko sa iyo dito. Ang ganda. Yun, iba dito may mga new project, new situation, or talaga yung mga satisfaction, joy, happiness, there's an ending of a difficult situation in life. Ang nakikita ko sa'yo dito, there's a harmony, union. Fortunate outcome also is coming. Merong kahilingan na makaganap. May kahilingan ka. Kala ko nagkamali ako ng Tagalog. May kahilingan ka na matutupad. Dapat iwasan ni Cancer, Universe. Ganda talaga ng card mo. Kumbaga, nahandun yung there's a finish line situation. Dapat iwasan. Hangman. Parang nakita ko sa'yo dito, natawa tuloy ako Ano ba yun, ate? Siguro ganyan ka ngayon. Tinatamad ka ba? Kasi parang ang slow mo O nakakaramdam ka ng tamad. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, maging hangman. Diba? Yan. Iwasan mo yun. Iwasan mo daw yung maging hangman ka. Iwasan mo magkaroon ng pagpapaliban, malack of direction, or hindi yung point na kailangan mo talaga i-release yung katamaran mo. No, kumaga, pwede ka naman mag-walk-walk, ganyan. Pwede ka naman na sumakay ng kabayo, pwede ka naman na pwede ka gumawa ng mga things na gusto mo. Ganyan. May mga bagay kasi na kailangan mong baguhin. Ganyan na sinasabi. And iwasan mo. Siyempre, iwasan mo yung yun nga, yung hindi ka makikikilos, yung matakot ka for a change, or yung mga bagay na bahala na, ganun talaga, wala kang magagawa. Yung mga ganun, no? Yung mga bagay na hindi ka willing to change, ganyan. Yung mga bagay o sitwasyon na ayaw mo maglinis ng bahay, ng kwarto, kung ano man yan. No, yung mga ganun sitwasyon. Kumbaga, yung may mga tamad-tamad time. Yan. Iwasan mo rin yung, syempre, yung mabiing stuck ka or nandun yung point din na magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa buhay mo. Ganyan, ang nakikita ko sa'yo dito. Or pagiging matigas ang ulo. Or nandun yung point na mga taong matitigas ang ulo. When it comes sa kasi sa matigas sa ulo, halimbawa hindi ka nakikinig minsan, hindi mo pinakikinggan minsan, yung mga ganun sitwasyon. O yung mga tao na ganun ang kanilang sitwasyon sa buhay. Ganyan. Iwasan mo, maging irresponsible in some aspect of your life or mga taong irresponsible, umiwas ka lang din sa kanila. Mag-for of decision, iwasan mo rin yun, no? Kailangan you are more on focusing sa mga decision making mo to your life. Siyempre, masabaan mo pa yung patient mo. Strong will is needed. Focus lang. Tsaka may mga bagay kasi na need to improve. Hindi ko alam in what way yung sitwasyon na yun. Be productive. Maging productive ka daw. Mukhang hindi ka nga productive. Hindi ko alam why. Bakit nga ba? No, sa iba sa inyo. May mga ikakagulat, another message, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikakabigla kada isang sitwasyon sa buhay mo na ito is manggagaling sa isang taong malapit sa iyo. Love. Cancer in love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ay, dalawa to Karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man ito. Iba dito, wala. Zero.
You love yourself. Iba sa inyo, no? Kasi para na doon point na, I don't need that. Struggle lang yan sa buhay. When it comes to love, ay, ganun, universe. Kung ikaw is single, okay, kung ikaw is single, maaaring may nakakausap ka, or doon talaga na may taong may interest sa iyo dito. So, nakita ko dito sa iyo. Iba naman sa inyo, makikilala nyo, ay, may devil ka. Devil. Pwedeng, kung may nakakausap na kayo, pwedeng aayain ka nito. Either to go out, o kaya is, handun yung excitement niya sa'yo, or excitement mo sa kanya, pwede na. Ang hindi ko lang maintindihan, ba't nahandun si Devil? Mag-ingat ka na lang, ano, you need to see the fact of the situation. Ang nakikita ko dito, if this person is a good or a bad. Kasi may konti pagka-player. Something hiding pagdating dito sa sitwasyon. Tapos ikaw pala yung nag-hide, ano. Ingat lang din. Oh, wag kang masyadong kailangan mo makita yung the fact of the situation, ano. Yan. Kumbaga, itong tao na to, siguro pag hindi niya nakuha agad yung gusto niya, tumatalikod. Nagkakaroon kasi siya na paninimbang eh. Aba, ano to? Nalo. Ba, pag gusto mo yung tao, hello, sino ka ba? Kung gusto mo yung tao, magtiyaga ka. Diba? Kaya yung iba sa inyo, baka mapa-oo kayo ng di oras nito, kaya mag-ingat kayo. Pero, hindi maganda yung niya, hindi maganda yung energy nito. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon, oo, kasi nandun yung betrayal, pagsisinungaling, nagkaroon ng ibang connection, iniwan sa ere, maybe iba, o nandun talaga na nandun yung point na nagkakaroon kayo ng resetting. Always, pwedeng nagkakahiwalay, nagkaka-resetting, tas ulit-ulit mga ganyan. Kasi why? Kasi player to. Nagkaroon talaga ng complicated situation pagdating dito. Diba? Nasa sa'yo na yun. Kung babalik ka pa sa kanyang muli. Pero handun pa rin. Kasi itong tao na to, or ikaw ito, no, handun yung sitwasyon na kahit na kayong dalawa, nagkakaroon kasi siya ng interest sa iba. Hindi lang ikaw. Pwede may makakausap talaga siya. Kung kayo naman is connected nitong tao na to, mas magandang mahalin mo na lang yung sarili mo. Ganun. O ako sa iyo Kasi may pagbabackstab. Kung wala kayong third party, sa mga third party, dito sa sitwasyon na nakita ko, may pagbabackstab. Maaaring isa sa inyo mahaba ang pasensya. May pagsisinungaling, betrayal, manipulative, sneaky person, devil, diba? Ando din yung point na player talaga. Pero, kasi hindi lang talaga ikaw. Pwede na yung point na baka mag-away rin kayo, no? May dalawang tao talaga ako nakikita dito. Pwede rin na ayaw ng magulang mo sa kanya o ayaw ng magulang niya sa'yo. Pwedeng ganun, no? Iba sa inyo. Pero nandun yung point na itong energy hindi ko na gugustuhan. Yun ang nakikita ko Pero kung gusto mo talaga siya, why not? Diba? Wala naman tayong magagawa dyan. It's your life. Pero kung alam mo na walang third party, you need to know the fact of the situation. Kasi there's something hiding in this connection. Pwedeng sa'yo or pwedeng sa kanya. May something talaga. Pwedeng isa sa inyo, sa mga minsan masakit magsalita, or nahandin yung medyo toxic talaga. May mga toxic or may mga bad habit, isa sa inyo, pwedeng nandun sa point na yun. Kaya baka nandun nga yung pagiging player. Kung masakit magsalita, direct magsalita, pwedeng yun. Basta medyo bad. Money. Sandali anak, ano natin advice. Kuha na tayo ng advice. Para diretso tayo. When it comes sa money mo. Sa money mo. Okay, sa money mo naman, okay naman siya sa nakikita ko sa'yo dito kasi nagkakaroon ka ng pagkocontrol, no? Nandun naman yung you're using your wisdom when it comes to your money. Kung magkakaya mo siyang i-manage, handi yung pag-organize din naman sa nakita ko sa'yo dito, yung satisfy ka sa meron ka ngayon pagdating sa money mo, nandun naman yung paglago na nakikita ko na parating sa'yo, nandun din yung pagtitiis sa pagtitimpi. Pwede
nag-iipon ka talaga or na nagkakaroon ka ng pagkokontrol pagdating sa mga paggastos sa buhay, pwedeng nandun sa fund mo. Yung mas binavalue mo talaga at nagiging mas more practical ka talaga pagdating sa pera. It's good, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kung ikaw, ay sa ano naman advice. Kasi may reward and blessing ka naman and success pagdating sa pera mo. When it comes sa advice, pagdating sa advice is, may mga bagay daw na kailangan mong pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, alamin, o nandun yung point na need mo din na i-analyze or magkaroon ka ng mga pagpa-progress or magkaroon ka ng mga bagong strategy into your life. Something need to let go, sinasabi ko, ano man yan, kung yung mga kung yung pagiging hangman mo siguro, or minsan tinatamad ka, siguro i-let go mo yun if ever. Pero kung alam mong pagod ka, edi okay lang din. Diba? Nasa sa'yo na yun, kung paano mo i-manage yung oras mo. Yun, kung may mga sitwasyon na need to cut, and sinasabi rin dito is, mayroong mga sitwasyon na need to abandon it. Yun ang sabi dito. And then yun nga, sabi rin dito is discipline. In any situation into your life is kailangan mo ng discipline. Sa sarili mo, sa pera, sa negosyo mo, sa trabaho mo, kung ano man yan. No? Kung saang disiplina, sa buhay mo, yan, sa mga iniinom mo, kinakain mo man yan, ganyan. And also is, sabi dito kasi is, i-enjoy mo lang yung sarili mo sa ninanais mo in a good way, in a nice way. Kasi handun din kasi na sinasabi, di ba, na you need to see the fact of the situation. Ganyan. Kung kailangan mo daw ng suporta or advice ng ibang tao, mas good kung makakahingi ka doon. Yun. May mga bagay ka daw na kailangan mo pag-isipan, pag-aralan. Hindi ko alam in what way. Tsaka confident lang daw, no? Confident, make a new direction, and i-embodies mo daw yung mga lesson na you learn from the past, nandun yung point na yun. Kailangan mo daw na starting yung mental health is coming din. Ako nakikita sa'yo, and be inspired. May mga inspiration, situation ako nakikita sa'yo. Tsaka may sinasabing you need mo daw na mga new way of communication. Hindi ko alam yung what way yun eh. Yun ang sabi. Ibig sabihin, may mga bagay ka na kailangan mo pag-ingatan pagdating sa pananalita. Pwedeng nandun sa point na yun. Arigatou naman si God bless.